At magandang tanghali po, November 7, Thursday, Health Reading 020. Hindi ako load or upload ng mga videos natin for the past few days dahil po doon sa 5 de Nobyembre na mga rituals, at ang dami-daming nagpaparitual at maraming salamat po. Kasama na po doon sa mga sadyang pumunta talaga dito para magpa-reading, magpa-ritual, magpa-faith healing, at saka yung iba kasi nagpapatanggal lang ng mga negative vibrations sa buhay-buhay nila, sa business nila, at sa relationship nila. Ngayon, alamin natin ang sitwasyon ng kalusugan ninyo right after ng undas. 'Di ba? At sa gustong magpa-reading, magpa-ritual, message lang po kayo. At iset natin yan today, no? Tignan muna natin ito bago ako magbigay ng sagot mamaya. Di ba? This is the Two of Cups, water sign. So, Cancer, Scorpio, and Pisces. Buksan nyo ang pag-ibig, buksan nyo ang puso ninyo para tanggapin ang totoong pag-ibig, 'di ba? Siguro lahat ng sakit nyo ngayon dito Cancer, Scorpio, and Pisces. So yung mga sakit nyo dito, no? Ito na naman tayo sa mga reproductive na sitwasyon. Dahil nga, 'di ba? Kapag usapin kasing pag-ibig at saka water sign, ito yung mga signs na tutok sila sa intimacy. Ito yung gusto nila, kahit wala kang, kahit sabihin natin informal yung relationship, basta meron silang intimacy, yun yung after. And then kaya sila nagkakaroon ng breast cancer, reproductive illnesses. At alam nyo na yan, kasi hindi naman po pwedeng sabihin dito isa-isa kasi baka maano yung video. Pero maliban dyan, ito din yung sakit nila. Masyado silang umaasa sa mga tao na minsan niloloko lang din sila. Okay? So patungkol dito, kung kayo ay nakakaramdam ng sakit sa dibdib, no? Sa, alam nyo na, sa baba, at sa mga bahagi ng katawan natin na ginagamit or nagagamit sa intimacy. Kapag yan yung mga kalimitan ninyong sakit, lalo na sakit sa puso at sa utak, ibig sabihin na barang kayo, kaya kayo binigyan ng sakit. Dahil yung mga tao, hindi naman nila po pwedeng, yung mga nagpapabarang lang, hindi naman agad nila yan sasabihin na ganun eh. So, kalimitan, idadaan talaga yan sa sakit. Magtataka ka, ba't ka biglang bumagsak or bumagsak yung immune system mo? Magtataka ka, bakit bigla kang nagkaroon ng sakit sa ibaba, no? Yung mga ganun na mga sakit sa STD, ganon. May mga ganyan talaga na hinahanap nila, no? Kung ano yung mga bagay na pwede kang magkaroon ng sakit, na pandidirihan ka ng tao, lalayuan ka ng tao, tatalikuran ka ng mga posibleng nagmamahal at magmamahal pa sa'yo. So, meron lang akong gusto ko itong i-share kasi hindi ko alam kung sinasabi ng iba, pero patungkol ito sa mga, di ba may mga lumalabas dito sa TikTok, marami. Binibigyan kayo ng paraan paano swertehin sa buhay, paano magkaroon ng pera, paano magkaroon ng mga ma-obsess yung tao sa inyo. May gusto lang akong ibahagi. Kasi kapag ginawa mo yon at hindi tama yung alignment ng sarili mo, posibleng magkaroon yun ng yung parang leak or bitak. Maaalala nyo yung yung isang basong kristal, no? Kapag hindi tama yung halag or yung temperature ng hot
water tsaka yung cold water na i-mix mo, mababasag yun. Ganon ang paggawa ng isang ritual. So kung gagawa ka ng ritual sa sarili mo at hindi mo magawa ng tama, it's either matatamaan ka sa kalusugan or matatamaan ka sa buhay mo talaga pang araw-araw. So, halimbawa, gusto mong ma-obsess ang isang tao sa'yo. No? Which is the obsession ritual or love spell. Kung ano yung makikita ninyo. Pag yan ginamit mo at hindi ka makafocus sa buhay mo dahil maliban sa pag-ibig na problema ka sa anak mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa trabaho mo at sa iba pang bagay, kapag yan ginawa mo at hindi mo natuloy or hindi mo nagawa sa tamang panahon, sa tamang oras, lalong lalala ang sitwasyon mo. Kaya ko sinasabi ito dahil kaya nga binigyan kami ng special gift kasi merong mga tao na hindi talaga sadyang makafocus, makakonsentrate at makagawa niyan ng dire-diretso. So kapag ikaw nagparitual sa isang legit na taga-ritual katulad ko, meron din ako mga taga-ritual na kakilala dito, legit din. No? Magtataka ka bakit? Sasabihin mo ang taas. 'Di ba? Tapos doon ka magpapagawa sa mura. Yun yung expectations mo doon. Ang hindi mo alam, yung pinagkakaalayan ng tao katulad ko, may hawak na panata, hindi siya napupunta sa kung ano-ano lang dahil panata po yan. So, gagawin mo yan in exchange sa pabor na hinihingi mo. So halimbawa sa pag-aaral, no, or dito sa kalusugan, minsan nasa emergency room na, sasabihin mo, gawin mo lahat, Dok, mabuhay lang siya. Gagastos ako ng sobra, madugtungan lang ang buhay niya. 'Di ba? Itataya ko ang lahat, mabuhay lang siya. May ganun, 'di ba? So bakit ka magtataka? Halimbawa, gusto mong yumaman, magpapa-wealth ritual ka. Sa tingin mo kung maglalabas ka lang ng 100, 200, 1,000, yayaman ka. Di ba hindi? Kasi may timbangan yan eh. May timbangan. Andyan si karma, andyan ang Diyos, andyan ang universe. Susubukan ka talaga kung hanggang saan ang kaya mo bago niya ibigay ang hinihiling mo. So ngayon, sana itong episode na ito maging klaro sa lahat ng tao na hindi naman po pwede nahihingi ka o gusto mong manalo ng malaki pero tataya ka ng maliit. Hindi po pwede yon. Ganon din yun sa negosyo. Kung gusto mong lumaki ang negosyo mo o lalaki ang tubo ng negosyo mo, kailangan mo ring lakihan ang kapital mo. At kasama doon, pagtitiwala mo sa gumawa, sa Diyos, sa sarili mo, at sa universe, sa mga espiritu na nakapaligid sa iyo. Hindi yan gaganda, hindi yan gagana kung merong isa dyan na hindi mo kayang gawin. So, kapag nagpagawa ka ng ritual at gusto mong mangyari agad ang resulta, buo ang loob mo sa tagagawa, buo ang loob mo sa iaalay sa panata, buo ang loob mo sa bibitawan mong pera, at buo ang loob mo na makakamtan mo ang hinihiling mo. Yan yung kailangan malaman at titimbangin ng Diyos at ni universe bago ito ibigay sa'yo. So hindi ka po pwedeng hihiling ng malaki at tataya ka ng maliit. 'Di ba? So sana maging maliwanag ito. Proceed tayo sa daily episode natin. Magandang tanghali po.